Napaangat pa ang tingin ni Krisa sa nobyo na maramdaman niya ang marahan nitong pag-aplo sa isang hita niya sa ilalim ng mesa. Puno ng pagbabantang kanyang mga mata na tigilan yun ang abogado pero mas lalo niyang hindi tinanggal. Sa mga tingin ni Krisa na yun ay kaagad nahulaan ni Alex kung anong nangyayari sa dalawa. Pasimple niyang inihulog ang telang nakalagay sa kanyang kandungan at nang pulutin niya yun ay nakita niyang kamay ni Nick sa hita ng dati niyang nobya. Wala sa panahon na napaigting ang panga ni Alex na hindi nakaligtas sa mga mata ni Nati. Nilunok muna ng babae ang kanyang kinakain bago sila nagsalita upang sitahin ang fiancé niya. "What is wrong, babe?" Walang kamalay-malay niyang tanong na nakakuha ng atensyon ng ibang kasama nila. Painosenteng tanong ni Alex na nagawa pang peking umiti sa kanila. Ilang minutong tinitigan siya ni Nati kapag dakay iniiling ang ulo. "Never mind, namamalikmata lang yata ako kanina." Pasimpleng pinandilatan ng mga mata ni Krisa si Nick. Alam nilang pareho kung bakit biglang nag-iba ang mukha ni Alex. Ngumisi ng malapad si Nick. Hindi inalis ang kamay niya sa hita ng fiancé na makiilang beses pa niyang hinagod. Tinanggal lang yun ang binata nang magsimula na magtanong ang ama nito tungkol sa negosyo. Nakahinga naman doon ng maluwag si Krisa at para hindi na yun maulit ay hinawakan na niya isang kamay ni Nick upang hindi na yun maging malikot sa ilalim ng lamesa. Game naman na pinagsalikop na yun ni Nick doon. "Iha, kailan ka may free time? Sama ka sa amin ni Nati." "Saan po kayo pupunta?" "Girls Day, Krisa. Kami nang bahala sa inyo, Mommy." "Tsak na mag-e-enjoy ka." Singit naman ni Nati sa kanila. Saglit na natigilan si Nick na marinig ang sinabi ng kapatid. Mukhang tuturuan yata ng kanyang ina at kapatid ang magiging asawa kung paano maglustay ng pera. Hindi naman siya doon nababahala. Kahit magkano pang aksayahin. "Aayusin ko lang pong schedule ko." Maligayang tugon ni Krisa na excited na makabanding ang mag-ina. "Kuya Nick, pahiramin mo siya ng card mo ha." Kindat pa ni Nati sa kapatid na mahina na lang doong natawa. Matapos ng kanilang tanghalian ay lumipat sila sa living room upang ipagpatuloy ang pag-uusap. "Hindi na ako makapaghintay na iyabang ka sa aking mga amiga, iha. Anong akala nila sila lang aswerte sa daughter-in-law? Kami rin ni Galier, aba. Magaling kang music center at magaling ka rin magluto. Bukod pa doon ay ang ganda mong babae. Perpektong-perpekto ka na para sa aming panganay." Hindi ko na mahintay ang araw na yon. Nagtawanan sila sa naging pahayag ng ginang. Nagpatuloy pa ang kanilang usapan na panaka-naka ang tawanan. "Ma'am, Dad, hindi na rin kami magtatagal ni Chris. Meron pa kaming date." Tahasang paalam ni Nick na nilingon ng kasintahan. 3:00 na yun at gusto na niyang umuwi sila ng penthouse. "Babalik na lang kami dito bukas." "O siya, sige. Hindi na namin kayo pipigilan at pinagbigyan nyo naman ng dalaga ang kahilingan naming lunch." Hustong tayo nila upang ihatid na magkasintahan sa parking lot kung nasaan ang sasakyan ni Nick ay siya namang dating na isa sa kanilang mga kasambahay na nanggaling sa labas ng mansyon. Humahangos pa ito, balisang-balisa. "Sir, Madam, nasa labas po si Mr. Celis ngayon. Gusto raw po kayo makausap at saka raw po si Atty. Bentacourt." Alanganin pantingin nito kay Nick na para bang natatakot siyang idugtong ito. Makahulugan na silang nagkatinginan. Hindi na napigilan ni Krisa na pumintig ang kanyang puso sa narinig. Biglang sumama ang kutob niya lalo pa nang makahulugan siyang tingnan ng padre de pamilya ng mga Bentacourt. "Si Armando, nasa labas ng mansyon?" Tanong pa ni Mr. Bentacourt na biglang nablangkong isipan. Hindi niya maalala na tumawag to upang bumalik ng bansa. Wala naman siyang nakaligtaan sa usapan nila. "Opo sir, ano namang gagawin niya dito? Hindi ba't nasa Canada siya?" Baling na ng lalaki sa kanyang asawa. "Abay malay ko rin, walang may alam sa atin kung bakit siya nandito. Nang wala man lang sa ating pasabi." Sagot ng ginang na sinulyapan na si Nick na parang naistatwa na sa kanyang kinatatayuan. Hindi na rin maayos ang kutob. "Sandali lang ha," anang ginang na hinila na sa brasong kanyang asawa. "Halika't salubungin natin siya." Nalalamig ang pawis ni Krisa nang maiwan sila ng asawa na nakatayo lang doon. Ginagap ni Nick ang kanyang kamay na nanlalamig na. Ewan ba ni Krisa, parang masamang hangin ang dala ng ama doon ni Nelia. "It's okay, Chris." Marang haplos niya sa may balikat nito upang pagaanin ang pakiramdam ng dalaga. Damang-dama ng ang tensyon na nakabalot sa katawan ng dalaga. Bagay na kailangan niyang pakalmahin na muna. Ano na naman ang ginagawa noon dito? Hay naku, hindi sa pag-aano pero nakakainis yung biglang pupunta na wala man lang pasabi. "Hindi na talaga ako believe sa pamilya nila ha?" Komento ni Nati na may pag-irapan ng mga mata. "Kung dating gustong-gusto ko sila, ngayon sobrang naiinis na ako. Saktong-sakto pang dating niya ha, nakakaloka." "Nati,
Saway ni Alex na tahimik lang na nagmamasid sa mga nangyayari. Sa buong paligid, ilang minuto lang hinintay nila at bumalik ng mag-asawang Bentacourt kasama na si Armando ng unang napuna na mga naghihintay ang haggard nitong itsura. Naburo ang mga mata nito kay Krisa na kasama ni Nick. Nilingon na niya si Giliar na masusing pinagmamasdan kung anong magiging reaksyon nito kapag nakitang dalaga na kamukhang kamukha ng dati niyang kasintahang si Beverly. Napangunot ang ni Giliar nang wala lang ito. Mando, meet my future daughter-in-law. Pakilala pa ni Giliar mo na tinitimbang pa rin ang reaksyon ng kaibigan niya. Pagak na natawa lang doon si Mr. Celis na masino ng inumin ng juice na nakaserve sa harapan niya. Naudot ang pagalis ng gagawin sana ni Nick at Krisa. Muli silang napilitang maupot harapin ang kanilang bisita dito. Ano palang nangyari at nasa bansa ka? Matabang na usisa ng ginang na bagamat nakangiti ay parang naiinis na. Lumunok na muna ng kanyang laway si Mr. Celis sa kabang nararamdaman. Alam niyang hindi na problema ng mga Bentacourt ang suliranin ng kanilang pamilya, pero sa kanila lang din sila nakakahingi ng tulong, lalo na kay Nick. Ang totoo niyan, kaya ako napauwi ng bansa dahil hindi na magawang sabihin niya na problemadong musician. Dahil, tanong ni Guillermo na hindi na nagugustuhan ng paligoy-ligoy ng kaibigan, muling sinulya pa ni Mr. Celis si Nick. Lumipat yun kay Krisa na bagamat walang imik sa tabi ni Nick ay mababakas na sa mukha ang pagkatismaya sa biglaang pagsulpot ng lalaki. Oo, fan siya nito. At ngayon hindi na, gusto makipag-divorce ni Nelia sa kanyang asawa. Ano? Gulantang na bulalas ni Nati na alam kung ano ang kailangan nito, kung kaya naroon ng lalaki. Panigurado ang kanyang kapatid na naman ang guguluhin nila ang buhay. Bakit pumbilis naman yata, ikakakasal pa lang nila ha, Tito Mando. Isang linggo lang silang naging married couple, napatayo na ang ginang sa kinapuan at maging si Giliar, habang napapahilot na sa kanyang mga sentido. Hindi na alam ang tamang reaksyon sa pasabog na dala ng kaibigan, na mukhang pati ang kanilang pamilya ay madadamay pa sa problema nila. Hindi naman nila magawang itabo ito dahil hindi naman na iba, parang kapatid na ni Giliar si Mando. Ayun na nga ang masaklap, hindi pa sila tapos sa phase ng kanilang honeymoon tapos ganito na. Tugon ni Mr. Celis na halatang sising-sisi kung bakit pinilit niyang makasal doon ng anak. Binugbog kasi ng asawa niya si Nelia, dala na matindi nilang pagtatalo. Tinulak siya sa hagdan at nabalian ng dalawang tadyang. Hindi rin maayos ang mental health niya ngayon. Nag-decide kami ni Carmelita na umuwi ng bansa at baka dito mas bumuti-buti siya. Hindi dapat kasuhan ng dating asawa niya. Nananakit pala eh, muli pang sambit ni Nati na halatang iritado na. Lumingon siya sa banda ni Nick na ganun na lang ang naging pag-iling. Nahula ng binatang kasunod na hihilingin nito, bagay na anuman ang mangyari hindi niya maaring pagbigyan. Tapos na siya sa kanila, ayaw niya. Nasatad na naman ang kasal nila, kaya lang may sinasabi sa lipunan sa Canada ang asawa niya. Gusto sana namin humingi ng tulong kay Nick tungkol sa kaso. At saka, baka kapag nakita siya ni Nelia, makinig siya ulit kay Nick. Lantarang napabuga na ng hininga si Krisa. Heto na nga bang sinasabi niya. Hindi nakaligtas sa mga kaharap niya ang disappointment na nakabalandra sa kanyang mukha. Ipinapakita nitong hindi siya sang-ayon sa gusto ng lalaki. Mando, maraming abogadong manggagaling at hindi lang ang anak kong si Nick. Sa unang pagkakataon ni Tanggi ni Giliar, gusto niyang paboran ng future daughter-in-law niya. Ayaw niya magkasira ito ang anak dahil lang dito. Hindi laging available si Nick na kagaya ng dati para sa anak mo. May mga bagay na siyang kailangang isang alang-alang ngayon. Pwede na rin siyang tumanggi. Maintindihan mo sana. Muling upo nito na hindi na mapakali. Gustong mapapalakpak ni Mrs. Bentacourt na marinig ang litanya ng kanyang asawa. Noon lang kasi ito tumanggi. Dati-rati lahat ng pabor nitong hiningin ay walang pag-alilangan niyang pinagbibigyan kahit pa may masasaktan siya. Iho, sa huling pagkakataon, tulungan mo sana kami. Promise, ito ng huling pagkakataong hihingi ako ng pabor. Mariin na naging pag-iling ni Nick doon. Hindi siya magiging involved kay Nelia na muli. Tito Mando, hindi ko po kayang gawin ang gusto niya mangyari. Pasensya na po, hindi ko kayo matutulungan. Tahasan niyang pagtanggi. Gusto niya ipakita sa fiancé na ito ng priority niya at hindi ng dati niyang nobya. Mabilis na tumayo si Mr. Celis at lumapit kay Nick. Nahigit na ni Chris ang kanyang hininga. Ang dami na niyang gustong sabihin pero ayaw niyang bigkasin. Ang dami niyang panunumbat na gustong gawin pero nahihiya lang siya. Mando, naintindihan ka namin bilang magulang. Pero hindi mo pwedeng parasahin si Nick na hawakan ng kaso lalo na at may nakaraan sila ni Nelia. Malapit na silang ikasal. For the peace of mind na lang ng aming daughter-in-law, wika ng ginang na hindi na maayos ang hilatsa ng muka. Ayan na naman sila sa panggugulo sa relasyon ng anak. Ibinuka ni Mr. Celis ang bibig, ngunit bago pa makapagsalita, ay inagawa na siya ng litanya ni Nati. Kaya nga Tito Mando, hindi sa pagiging magaspang ugali ko ha, pero bakit si Kuya Nick pang kailangan mo? Giit na rin ni Nati na naiinis na naman sa sitwasyon na iyon. Noon ito ang dahilan kung bakit sila nagkahiwalay.
Tapos ngayon na okay na muli ang lahat, bigla na naman tong susulpot na parang kabute. Bakit kasi siya ang nag-asawa? Malakas talagang sapak ng utak ng babaeng yun na gusto niya sana noon. Pero ngayon hindi na lang. Ang daming abogado sa Canada na kung tutuusin ay mas magaling pa kay kuya. Gusto lang yata ng anak niyong guluhin na naman ang relasyon ni na Chris at Kuya Nick eh. Maawa naman kayo kay Kuya Nick. Ang daming pinagdaanan yan bago muling napatawad. Pwede hubang tama na? Sobra ng panggugulo noon pa ni Nelia. Iha, ang sama naman ng tabas ng bibig mo. Wala ba kaming naitulong sa pamilya niyo noon? Kung makapagsalita ka, puro kasamaan at dilubyo lang ang nagawa ng aming pamilya. Huling pabor na ngang hihingi ko. Huling pabor. Naningkit ng mga mata ni Nati. Naakmang sasagutin na naman sanang matanda na close niya dati. Pinigilan na siya ng ginang. Hindi naman maalis ni Chris ang mga mata niya kay Nati na naintindihan ang pakiramdam niya. Totoo naman, hindi ba mami? Palagi na lang ganyan. Bakit laging responsibilidad na lang ni Kuya Nick? Tumahimik ka nga, Nati. Saway ng kanilang padre di pamilya na lugaw na rin ang isipan ng mga sandaling iyon. Mando, hindi ko may papangako matutulungan ka ng anak ko. Dahil sa puntong ito, pagdating sa bagay na yun, hindi ko nasaklaw ang isip ni Nick. Maintindihan mo sana. Ano man mapag-usapan naming mag-ama, tanggapin mo sana na maluwag kung magagawa ka niya ngayon tanggihan. May sarili na rin siyang buhay ngayon. Madrama pang lumuhod si Mr. Silas sa harapan ni Nick na ikinagulantang nilang lahat. Nick, please, nakikiusap ako sa'yo. Ano bang ginagawa mo, Mando? Hindi na nakapagpigil na sigaw ng ginang na naubos ng pisngi ng pasensya. Huwag mong gawin yan sa anak namin. Napakarami na niyang pabor na ginawa sa anak mo. Ultimong dugo niya. Natatarantana ng patayo na si Mr. Celis at ang padre di pamilya ng mga Bentacourt sa eksaheradang sigaw ng ginang. Halos tumalon naman ang puso ni Krisa mula sa loob ng kanyang dibdib. Sobrang nagulat niya siya sa nakita. Mando, ang mabuti pa'y umalis ka na muna. Tatawagan na lang kita mamaya. Puno ng pakiusap na hiling ni Galiar gamit ang kalmadong boses. Ngunit sa kanyang loob ay gulong-gulo na rin siya. Hintayin mong tawag ko. Walang magawa si Mr. Celis kung hindi ang sundin ang pakiusap ng kaibigan. Nalisanin niya na muna ang mansyon. Tumayo ito at walang lingon-likod sa kanilang umalis ng living room suot ang magkabilang balikat na nakabagsak. Halatang wala na itong pag-asa. Ngayong kakampi ni Chris ang halos buong pamilya ng mga Bentacourt. Mukhang wala na siyang asahan sa kanilang pamilya. Kahit nakaibigan niya pang matalik si Gilier. Mukhang nakuha na ng dalagang loob nilang lahat ultimong mga kaibigan niya. Nabalot ng katahimikan ng sala ng mansyon ng mga Bentacourt sa pag-alis na yun ni Mr. Celis. Walang sino man sa kanilang gustong magsalita. Panay ang salita ng tingin na mag-asawa na para bang kailangan na isa sa kanila ang mauna upang mag-explain ng sitwasyon. Napahawak ng ginang sa kanyang dibdib na halatang na high blood sa biglaang pagsulpot doon ng kaibigan ng kanyang asawa ng walang pasabi. Sa totoo lang ay ayaw nitong umattend ng kasal ni Nelia noon. Pinilit lang siya ni Mr. Bentacourt para sa pagtanaw ng utang na loob kuno. Mula nang hiwalayan kasi nito at baliwin ng anak niyang si Nick, naging ekis ng babae sa ginang. Si Nati naman ay panay ang ikot ng mga mata, na halatang hindi pa rin makaget over sa iskandalong nangyari kanina. Hindi niya expected yun kung kaya naman lumabas na rin ang pagiging bastos na ugali niya. Palagi na lang kasing ganun sila. Habang si Alex naman ay manghang-manga sa kaguluhang iyong pangyayari na yon, samantalang si Nick ay nakatingin na kay Krisa na bagamat tahimik, na sandaling iyon ay tahimik namang kumukulong, parang lavang bulkan ang dugo niya kay Mr. Celis. Pinagsisisihan niyang humanga siya dito at minsang naging number 1 fan. Hindi ako papayag, Gilier. Gagamitin na naman anak nilang anak natin. Hindi ba sila naaawa? Pagod na si Nick kakatulong resolbahin ang problema ng kanilang pamilya. Nalikha ng babaeng yun. Anong akala nila? Hawak ng babaeng yun ang buhay na anak ko? Ayusin niya. Hindi na siya nakakatuwa. Litanya ng ginang halatang gigil sa bawat salitang kanyang binibigkas. Magpapakasal siya sa lalaking yun na hindi niya kilatisin ng maayos muna tapos makikipag-divorce? Anong katangahan yun ni Nelia? Tapos nais na sinik ang abogado? Anong tingin nila sa pamilya natin? Joke? Muling humutok ng ginang na hindi pa pala tapos sa kanyang litanya. Makailang beses tong umirap na mga mata kung saan gayang-gaya ng busong anak nila. Pupusta ako, planado niya tong lahat. Tama ka dyan, Mommy. Tingnan mo, timing na timing ang pag-uwi nila ng bansa. Pag-uusapan ng dalawang angka ng kasal nila ni Kuya Nick at Krisa. Lakas din na radar ng babaeng yun. Sing lakas ng saltik sa ulo niya. Sulsul ni Nati na humalukip-kip pa upang dagdagan ng apoy ng galit ng ginang kay Nelia na lumiliyab na. Napakurap na ng mga mata si Krisa. Pilit na pinipigilan ng pagdungaw ng kanyang mga luhang naipon sa mata. Sana kagaya rin siya na mag-ina na pwedeng ilabas ang saloobin. Kung silang dalawa lang ni Nick, tsak na nailabas na niya kaso hindi.
Nahihiya siya kay Mr. Bentacourt kung sasabayan niya sa pag-alboroto ditong mag-ina niya. Huwag kang mag-alala, iha. Ako ang bahala sa'yo. Sagot kita. Harap ng ginang kay Krisa na napaayos na doon ang upo. Convincing ang boses ng ginang na animo ay sasabak sila sa gyera sa oras na yon. Hindi tayo papayag na muling magamit itong sinik at magulo na naman ang relasyon yung dalawa. Kumalma ka lang, iha. Nilingon na ng ginang ang asawa na tahimik pa rin kahit naririndi na sa boses ng kanyang mag-ina. Gilier, huwag mong hayaan yung mangyari. Napakarami ng pabor ang nagawa natin sa kanila. Panahon na para tanggihan sila ngayon. Namimihasa na rin niyang si Mando na kapag may problemang babaeng yun na hindi naman niya kadugo, palaging sinasangkot niyang anak natin. Bakit ba hindi niya matanggihan ang kapritsyohan ng babaeng yun? Napakatonto. Nagpatuloy sa pagbubunga nga ang ginang na sinabayan pa ni Nati. Hindi inintindi ni Krisa ng mga matay salit-salitan sa mag-amang magkahinang ang mga matang, parang tahimik na nag-uusap. Nang mabaling yung kay Alex na sobrang titik sa reaksyon niya, ay napaiwas na siya ng tila biglang napaso. Malamang pinagtatawanan siya ng dating nobyo dahil siguradong iniisip nitong mabubulilyaso ang kanilang kasal na plano. Baka nga nagdiriwang pa ang loob ng gago sa sumiklab na gulong iyon na sangkot silang dalawa ni Nick. Natigil sa pagsasalitang mag-ina nang tumayo ng inuupuan niya ang padre de pamilyang may seryosong mukhang tinignan ng panganin na anak. Tuloy na rin itong nakalimutang banggitin kay Mando ang pagkakahawig ng dalagang naroon sa dati nitong kasintahan dahil sa problemang dala nito. Sa bilis ng mga pangyayari, hindi niya yun nasabi kahit alam niyang hinahanap ng kaibigan ang anak nito sa dati niyang kasintahan. Naburo pang mga mata ng lalaki kay Nick at Krisa na wala pa ring imik at tila malalim ang iniisip. Kailangan niyang makuha ang opinyon nila na sila-sila lamang. Sumunod kayong dalawa sa akin sa study room. Utos niya na itinutukoy ang speechless na magkasintahan. Gilier, bakit kailangan mo pang dalhin doon sila? Bakit hindi mo nalang sabihin ditong gusto mong sabihin? Agad na pagtutol ng ginang na napapailing na ang ulo. Gusto rin niyang malaman kung anong magiging laman ng usapan. Hindi ako pabor dyan sa gusto mong gawin. Kinakabahan ako sa'yo. Pumapayag ka bang muling gamitin ni Mando? Oo nga naman, Daddy. Paano kami magkakaintindihan kung putak kayo ng putak? Hayaan niya mag-usap kaming tatlo sa itaas. Bulyaw niya sa mag-ina na mas pinadilim pang muka nang makita nitong napipiko na siya sa kaingayan nila. Naitikom na mag-ina ang kanilang bibig. Sinulyo pa na si Nick na biglang tumayo tinilhad ang isang kamay kay Krisa na hindi alam kung tatanggapin ba yun o pipiliin na lang na manatili sa sala at wag na kanilang sumama. Binabalot na ng takot ang katawan, hindi lang yun sinamahan pa ito ng matindi niyang iritasyon sa sitwasyon nila. Halika na, Chris. Napipilitang tumayo ang dalaga dahil sa lamyos na pakipag-usap ni Nick. Marapit lang siguro na naroon siya dahil baka mamaya hindi na naman makatanggi si Nick. Sisiguraduhin niyang hindi na maulit ang dati kahit na dumating sa puntong makipagsabutan siya kay Mr. Bentacourt. Hindi niya nahayaang makalapit pa itong muli sa babaeng yun at muling anayin ang kanilang relasyon. Gamit ang malamig pa rin na palad ay tinanggap yun ng dalaga. Don't worry, Chris. May isa na ako salita ngayon. Sumunod ang magkasintahan sa padre de pamilya paakyat ng hagdan. Mabigat ang bawat hakbang nila ni Nick, puno ng pagtutol. Umaapo ang pag-alinlangan kung tama bang makipag-usap sila ng silang dalawa lang sa matanda. Dad, this time, hindi ko sila tinutulungan kahit naitakwil niyo pa ako bilang anak niyo. Unang saad ni Nick pagkapasok pa lang nila na silid na pagkalapat ng pintuan noon. Mababa ka sa mukha niyang mariing pagtutol. Huwag niyo naman sana akong pilitin, may sarili din naman akong buhay. Ang dami ko nang naitulong sa kanila. Hindi pa ba sapat ang mga sakripisyo kong iyon? Ayoko na, tama na yun. Pinaling dugtong ni Nick sa desididong tono. Halatang ayaw magpatinag sa ginagawa ng kanyang ama.